malayo po tayo sa nangyayaring giyera sa Iran, parang kapitbahay lang din po natin, dahil sa naging pagtaas nga po ng presyo ng langis. Alam niyo naman po, pagka mataas po ang presyo ng gasolina, lahat po tumataas dahil yung mga pagkain o basta lahat po ng ginagamitan ng transportasyon, apektado. Pero di yung pa good news dahil magkakaroon daw po ng rollback ulit sa Martes. Pero sana, huwag naman pasamantalang, baka umangat din. Pero gano'n po talaga, ano man po ang mangyari, importante po, tuloy-tuloy po tayo sa paglakad natin sa Panginoon. Po. So, bago po tayo mag-start, pwede po bang tumayo tayo para basahin po natin ang salita ng Panginoon. Kung dala po natin ang ating mga Biblia, buksan po natin ang aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 21. 1 to 21. Tagalog po kasi English na po tayo nakaraan kay Brother Robert. Okay? So basahin po natin. Tinuruan ni Jesus si Nicodemo. May isang lalaki sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman niya, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y ipinanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya ay sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano pa kayang paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa mga tuwid, bagay, anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta
ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Last verse. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginagawa sa Diyos. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon namin, Ama, pinadakila ka namin sa araw na ito, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling magkasama-sama upang papag-aralan ang iyong salita. Dalangin po namin, Ama, na ikaw po ang pumagitna sa aming lahat. Makita ka po at maunawaan ang bawat iyong salita. Dalangin ko po na ikumpli niyo po ako sa aking mga kahinaan, bagkus Ama ay bigyan mo po ng wisdom ang bawat isang miyembro ng church nito upang masugid na maintindihan ang aming teksto. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matlis na pangalan ni Yeshua Christ. Amen. Okay, pwede na po tayong maupo. At pwede po mga request ng tubig. Meron na po. Nasa naka-ready. Wala na po may-ari nito. Okay, amen. Again, good morning po. So, ngayong araw po ang ating topic. Actually, last week, ito po ay naging Bible sharing namin sa family namin. So, ito po ang pinili ko. Sabi ko, mas magandang medyo ma-elaborate ng konti kasi pag nagba-Bible sharing po kami, siyempre, kanya-kanya po kami ng reflection. Hindi po siya ganun kumbaga, hindi po ma-elaborate ng talagang sagad-sagad. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong araw ay pinamagatan ko po isang bagong simula. Mga minamahal, sino po dito ang nakaranas na po na mag-reset o mag-restart o mag-reprogram? Yung mga cellphones po natin, hindi po ba pag halimbawa ang cellphone po natin ay bumabagal na, napupuno na yung memory, naghahang, di po ba kailangan inire-reset natin yan? Tama po? O yung sino po dito yung mga naka-iPhone? Taas nga po yung gamay. Sino po yung naka-iPhone? Grabe, social di ba yung sa iPhone, bumabagal din yan, kailangan po natin mag-update ng iOS. Di ba? Para bumilis, magamit natin ng maayos. Maging sa mga sasakyan, karamihan naman po dito, mayroong mga sasakyan. So, lahat naman po siguro tayo naranasan na natin na masiraan ng sasakyan. At pag pinagawa po natin yung sasakyan natin, usually yung mga sasakyan po ngayon,
computer box, ECU. Hindi po ba pag pinagawa natin, ang mangyayari po ay mafi-fix na nung mekaniko, okay na, wala na siyang problema. Pero yung warning sign, yung check engine o kung ano man yung naging problema, nasa dashboard pa rin. Makikita mo pa rin. Not unless ipascan mo, i-reset mo, para totally wala ka nang nakikita. Di po ba? So, hindi na po sapat yung linis-linis o ihip-ihip. Sino po ba naglaro ng family computer? Di ba pag ilalagay mo yung ballot, inihipan mo para gumana? Hindi na po pwede yun. Ang kailangan po natin, factory reset para po bumalik sa dating bago. So mga kapatid, sino nga po ba si Nicodemo? I-explain lang po natin mabuti. Si Nicodemo po, siya po ay isang Pariseo. At bilang isang Pariseo, alam naman po natin ang mga traits ng mga Pharisees. Di po ba sila po yung mga pakitang tao? Yung pag nakaharap sa'yo, nakangiti, maganda yung sinasabi. Kapag nakatalikod ka, iba na. So, mga pakitang tao po, mga Pharisees, mga mapagmataas. Gusto nila, sila yung laging tama. At mahilig din po sila sa mga karangalan. O gusto po nila sila yung, kumbaga parang bida, center of attraction. Yun po sa mga traits ng mga Pharisees. At tingin sa lahat, sila po ay kilala sa pagtutol kay Yeshua. So, si Nicodemo po isang Pariseo, siya po ay isang mayaman. Mayaman po si Nicodemo at edukado. At siya po ay leader niya po ng mga Hudyo. Kasama po siya sa leader ng Sanhedrin. Yun po ang, kumbaga sa gobyerno, mataas po ang posisyon ni Nicodemo. So, sa tingin po ng mga tao, si Nicodemo po ay para bang perfect na po yung buhay niya. Pero alam niyo po, sa loob po ni Nicodemo, para bang may kulang. So, bakit po yung, sa tingin niyo po mga minamahal, bakit po ang katulad ni Nicodemo na masabi natin na mabuting tao, kailangan po ipanganak na muli. So ngayong araw po, ay tingnan natin, ano po ba ang kahalagahan ng spiritual reset? Alam niyo po mga minamahal, hindi po sapat ang relihiyon para tunay na makilala po natin si Yahweh. Tingnan po natin si Nicodemo. Sa pagpunta po niya kay Yeshua ng gabi, maaaring siya po ay nahihiya na makita ng mga kapwa niya Pariseo. Kasi nga po, mataas po ang tingin nila sa sarili nila dahil kumbaga si Yeshua po, hindi naman po siya nakapag-aral karpintero. So, maaaring nahihiya po siya or natatakot na makita po siya ng mga kapwa niya leader. O siya po ay naghahanap ng katotohanan na hindi po kayang ibigay na kung anong posisyon o kalagayan ang meron siya. Tayo po mga minamahal dito mismo sa church. Meron po dito 5 taon na umaattend, 10 taon, may 2 dekada. Yung iba po, 3 dekada pa. Tama po ba? Pero di ba, minsan mabigat pa rin po sa puso natin. Alam mo, may mga katanungan po tayo na kahit anong pilit po nating saliksikin o hanapin, tila baga hindi natin kaya sagutin sa sarili lang natin. Na ang tanging makakasagot lamang sa mga katanungan natin ay si Yeshua. Amen po. Alam niyo po, ang kaligtasan ay spiritual na pagbabago at hindi po pisikal. Kagaya ko po,
Kung mapapansin niyo po, nag-iba po ako ng hairstyle, nagka-bangs ako, di ba? Pero hindi po ako maliligtas dahil, amen po ba? Isipin po natin, meron po isang lumang sasakyan na naka-junk. Baga, matagal na po itong natangpak ng may-ari. So, naulanan, nabilag, madalit sabi, nabulok na, kinalawang na, nasira na po. Kumbaga, junk na talaga yung sasakyan. Then, meron pong isang car dealer, may isang buy and sell, na binili po yung sasakyan doon sa may-ari. Siyempre, murang halaga dahil ano naman na yun tutusin, pang-bakal bote na yung sasakyan. Pero ang ginawa nung buy and sell, inayos niya yung sasakyan. Yung labas, nilatero niya, pininturahan niya, and then yung loob, pinalitan niya ng mga upuan, mga plastic, sa madalit sabi, mga minamahal. Nagmukhang parang bago yung sasakyan na dating naka-jump. Baga, talagang sa mata mo, uy, maganda yung sasakyan. Pero ang problema, mga minamahal, yung makina, hindi niya inayos. Niremedyohan lang kasi po, may personal interest yung buy and sell. Kumbaga, gusto niya na kumita ng malaki. So, ang ginawa niya, niremedyohan lang niya yung sasakyan. Yung makina. Maganda yung panlabas. Nung pala, may secret sa makina. Ayun, itong buyer na nakakita, gustong-gusto yung unit, nakakit sa physical na anyo. Binili niya. Ganda, parang bago. Pero hindi niya alam, minamahal, lugi siya kasi pinalusutan siya. May bomba pala dun sa sasakyan. Nabighani siya sa physical na anyo ng unit ng sasakyan. Hindi niya alam yung makina na kung saan yun ang pinakamahalaga, yun ang sira. Mga minamahal, ganyan po ang nangyari kay Nicodemo. Na isang relihiyoso, akala niya kapag gumawa siya ng mabuti, nagdasal ng nagdasal, at sumunod sa utos ng ating Panginoon, parang inayos na sasakyan lang. Pero ang problema nga po, aesthetics lang panlabas lang po. Ang importante po mga minamahal para maayos ng mabuti, pati yung makina, iayos natin. Kumbaga yung sira po ng makina, ayusin po natin kasi po, ang kanyang buhay, maayos tingnan kaya nga parang parang buwaran siya, parang ina-admire siya. Siyempre, mayaman, matalino, edukado, pero yung makina, sira pa din pala sa kasalanan. Sabi ni Yeshua kay Nicodemo, hindi sapat na bihisan mo lang ang panlabas. Sabi, kailangan mong i-overhaul ang isang bagong likha. Hindi pwedeng remedyo lang. Kaya po mga minamahal, ang pagiging born again parang pagpunta sa planta ng sasakyan ng Diyos. Hindi niya lang po tayo pinipintahan o nililinis. Bagkus, binibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong buhay. Kaya mula sa pagiging sira o nakajang, ginagawa niya tayong bago at buo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya po mga kapatid, ganoon din po tayo Maaaring kung titingnan po natin ang isa't isa, magaganda po yung masuotan natin. Sabi nga po nila, pag Sunday, ibigay mo yung best mo para presentable ka kay Lord pag nagsimba ka, pag umarap ka sa Kanya. Pero ang tanong, mga kapatid, tanongin niyo po yung mga katabi niyo o yung sarili niyo mismo. Kamusta po ba yung puso natin sa loob? Ganyan din po ba tayo kung gaano po tayo presentable? Ganyan din po ba kaganda at kadalisay ang ating puso? Sapat na ba ang bagong damit? Ang relihiyon?
O mas kailangan po natin ng bagong buhay kay Yeshua? Siguro po, higit na kailangan natin ng bagong buhay kay Yeshua. Mga minamahal, ang sabi po, ang kaligtasan po ay libreng regalo na tinatanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya. Gano'n naman po tayo maswerte. Diba? Hindi na po natin kailangan mag-subscribe. Diba? Hindi po natin kailangan magbayad. Spotify, binabayaran. Ano pa ba? Netflix, binabayaran. I mean, para magkaroon ka ng comfort dito sa mundo, kailangan mo magbayad. Pero yung pinakamahalagang comfort na makukuha natin na everlasting at walang hanggan, libre. Kailangan lang po natin manampalataya. Amen po ba? Ano pong sabi ng ina sa John 3:16? Ang sabi po, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayon na lamang. Yan po ang pinagmula ng kaligtasan, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po yung parusa na tinanggap niya. Dahil po sa pag-ibig niya, kaya po tayo naligtas. Na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Sino po ba dito yung magsasabi na kaya niyo pong ibigay yung sarili niyong anak? Meron ba pwede mag-donate ng anak dito? Pantubo sa kasalanan. Wala po, di ba? Tingnan niyo po, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. So, ang halaga po ng buhay ko, ng buhay niyo, ng buhay nating lahat, ay yung dugo po ni Yeshua. Yan po ang pinagtubos po sa atin. Ganun po tayo mamahal ni Yahweh. At ang sabi po dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Tingnan niyo po yung kondisyon niya. Kailangan lang magtiwala. Hindi naman sinabing upang ang sino mang magtrabaho sa Kanya. Hindi rin sinabing upang ang sino mang magpaalipin. Sumampalataya, magtiwala. Yun lang po yung kondisyon. Ano po makukuha natin? Tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung goal natin dito, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At yan po ang pangako ni Yahweh. Pangako po niya yun sa ating lahat. At mind you, si Yahweh po kahit kailan, hindi po magsisinungaling. Basta sumunod lamang po tayo. At kailangan lang po natin tumingin at manampalataya sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Mga minamahal, hindi po sapat yung pagiging mabait, pagiging mabuting tao sa iyong paningin. Mas mainam siguro kung nararanasan mo na ang bagong buhay kay Yeshua. Di po ba? Yun ang pinakamaganda, maranasan po natin yung bagong buhay. Sa mga kabataang naririto, hindi na po siguro ang bata, adult na ako. Sa mga kabataan, yan. Di ba sa mundo ng social media, Facebook, Instagram, madali pong mag-post ng perfect life. Minsan, relationship, mga bakasyon, di ba? Parang sobrang saya, parang wala nang katapusan, parang walang problema. Pero di ba, mga bata, di ba? Deep inside, empty. Deep inside, may kulang. Kaya nga ngayon, puso-puso po sa mga bata yung may nagsusuicide, yung iba, anak ng kakilala ko. Sobra pong nakakalungkot. So, yung social media po, hindi mo pwedeng maging basihan yan. Tingnan niyo po yung profile ni Nicodemo, di ba? Ang ganda po ng profile niya. Kung
Kumbaga, sabi ko nga, pwede mong maging goal yung profile niya eh. Di ba? Kaya mga kabataan, huwag kayong matakot, lumapit kayo kay Yeshua, kay Yahweh. Kamustahin nyo kung ano yung status nyo. Mainam kung single pa, dahil lalo na kung nag-aaral pa at minor pa. Much better kung single. Pero siguro mas okay kung kayo ay maging engaged na sa Holy Spirit at masabi ninyo na kayo ay mga born again. Amen? At para naman po sa mga parents, sa mga kagaya ko, sa mga adult, huwag matanda, adult, right? Mga minamahal, huwag po natin isipin na tayo ay matanda na para magbago. Tandaan po natin, kay Yeshua po, walang limitasyon ng edad. Kagaya ko po na 25 anyos, may 40, may 50, may 60, 80. Wala po limit yan para sa isang bagong simula. Huwag po natin maging hantang edad, mga minamahal. Tandaan po natin ang pinakamagandang iwanan po sa ating mga anak, sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, hindi naman po yung pera, lupa, o kayamanan. Kung hindi, ano po? Yung pagpapakita na tayo ay namumuhay sa liwanag ni Yeshua. At para naman po sa mga hindi pa po mananampalataya, kung meron man po dito, okay lang po yun, hindi pa po huli ang lahat. Si Nicodemo, isang reliyoso, pero hindi pa siya saved during that time. Malinaw naman po na sinabi sa John 3:16 na hindi po tungkol talaga ito sa religion, kundi ito po ay tungkol po ito sa pagtanggap at paniniwala sa pag-ibig sa atin ni Yahweh. So, hindi po natin kailangan maging perfect. Hindi po, wala po sa criteria yon. Lumapit ka lang ng tapat, bukal sa puso nyo, kagaya ni Nicodemo, at hayaan po natin si Yeshua ang bahalang kumilos at babago sa ating mga buhay. Kaya po mga minamahal, bago po ako magwakas, tandaan po natin, ang kwento po ni Nicodemo ay kwento po nating lahat. Hindi po tayo maliligtas kung ano po ang meron tayo dito ngayon. Mayaman ka ba? Babait ka ba? Doktor ka? Attorney? Hindi po tayo maliligtas. Wala po yan. Ang kailangan po natin, mga minamahal, ay spiritual rebirth. Yun po ang kailangan natin. Kaya mga minamahal, kung ako sa inyo, tayo po ay magsilabas na sa ating mga gabi. Kasama po ako. Kasi may guilt din po ako dito. At tumapit po tayo sa liwanag ni Yeshua. Amen po? Amen.